Sa video nga na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang mga popular na 3 halaman na pinapaniwalaan kapag mamulaklak ay nagdadala ng swerte. Totoo nga ba ito? Tapusin niyo ang video na ito dahil sisimulan ko na ang intro. Hi everyone! Hi mga ka-jungle! Welcome again to my YouTube channel and my Facebook page, TikTok. Ano pa ba? Basta yun. I-follow nyo naman ako at i-subscribe ang ating YouTube channel and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa ating new videos sa Mark of the Jungle Plants. So for today's video, natalakay na natin ang mga halaman na nakaraang post natin ng mga swerteng halaman sa harap ng ating pintuan. Today naman, ay isi-share ko sa inyo ang 3 halaman na bihira lang mamulaklak at pag mamulaklak ito, talaga namang maghahatid daw ng swerte. Kaya naman, tapusin niyo ang video na ito dahil isi-share ko sa inyo. Unang-una, ang isi-share ko sa inyo ang snake plant. So, bihira lang mamulaklak ang mga snake plant. As you can see naman, yung snake plant ay nakikita lang natin na maganda lang dahon, dumadami ang dahon, dumadami ang mga suloy. Yan lang yung mga particular na mga halaman sa snake plant na generally, ganun lang talaga ang binibigay para sa atin, no? Para mapaganda lang po ang isang halaman. At hindi natin nakikita at napapansin na namumulaklak pala ito. So, may 3 dahilan. Ito ay swerte, ito ay maturity ng halaman, at sa fertilizer o sa pagdidilig. So, yan po ang ating tatalakay ngayon. Sa snake plant, ang snake plant o Sansevieria, kilala na scientific name Sansevieria, isa po siyang indoor plant at popular house plant. Ibig sabihin, pwede po siyang itanim sa loob ng bahay at itanim sa labas ng bahay. Pwede siyang maging outdoor kasi ang kapal ng mga dahon nito kayang itolerate ang sobrang init at lamig. So, pwedeng-pwede po siya sa Asia at sa ibang country or western country. Kaya naman, marami po ang nagko-cultivate ng mga snake plant. So, sa snake plant naman po, ang pag-aalaga, mabilis lang naman. So, dito muna tayo sa 3 dahilan kung bakit siya namumulaklak, no? So, unang-una daw ay swerte ito. Ang snake plant ay isa sa pinaka-popular na indoor plant. Matibay ito dahil makapal po ang mga dahon, di ba? Dahil ang snake plant ay family ng mga succulents o mga cactus, 'di ba? So, ayon sa ilang paniniwala sa feng shui at iba pang tradisyon, ang pamumulaklak daw ng snake plant ay maaring sumisimbolo ng paparating na magandang balita. So, ano kaya ang balita na paparating? Ito po ba ay swerte o malas, 'di ba? Ang next naman, ang pag-unlad sa trabaho. Kung meron po kayong pinapangarap na trabaho na gusto niyo, mag-wish lamang po kayo sa halaman na snake plant na may bulaklak. So, i-wish nyo lang, sana manalo tayo ng loto. Oh, ganon. Next is, masagana po ang buhay at bagong oportunidad. Sana naman, no? Kasi kung namumulaklak yung mga snake plant natin, yun, sana may paparating na magandang balita. And positive at pagbabago ng pamilya. Na-notice ko sa ating mga snake plant, kapag ito ay namumulaklak, meron mga positive na opportunity na dumadating naman. So, para sa akin, naniniwala po ako dito. So, pangalawa naman na reason kung bakit siya namumulaklak ay sa maturity. So, sobrang tagal ko na tinanim itong snake plant. Ipapakita ko sa inyo, no? Itong snake plant, nakatanim siya 7 years na. Tapos, nilipat ko dito sa rest house. Tapos, ngayon ko lang nakita na namulaklak siya marami. Sobrang dami at ang ganda. So, sabi nga ni Bakla na ang ganda daw tignan ng mga snake plant niya nito. At alam mo ba, kapag natutulog ako dito sa rest house, ang bango-bango ng mga bulaklak ng snake plant. Parang naglalabas sila ng magandang amoy sa gabi. So parang in a positive way, talaga namang swerte ang snake plant. At sa maturity, kaya namumulaklak ito. Next is sa fertilizer daw at sa pagdidilig. Kasi yung mga snake plant, ayaw po ng palaging dilig, no? 'Di ba? Pero napansin ko, kapag dinidiligan ko, based in my experience, kapag dinidiligan ko ang ating mga snake plant, mas namumulaklak sila kesa doon sa hindi dinidiligan. Kasi meron akong nadadaanan ng mga snake plant sa kalsada, yun, wala silang bulaklak. Pero ito kasi, di ba, palagi kami nagdidilig dito, tapos palaging
yung parang hinahabok yung lupa, binubungkal pala, hinahabok sa waray, no? So, binubungkal siya. So, parang nalilinisan, tapos bumubulaklak siya. So, yun yung parang reason kung bakit namumulaklak. At, yun, may mga dahilan din, di ba? Science and feng shui. Dito naman tayo sa pangalawang halaman na swerte daw kapag namumulaklak. Ito ang ating spider plant o Chlorophytum comoso. Memorize ko pa, di ba? Ang scientific name. So ito, kapag mamulaklak naman to, hindi naman siya bihira, pero para sa akin, bihira din siya dahil mas dumadami yung babies niya lang kaysa sa bulaklak. Yung parang ang daming spider, 'di ba? Uso ngayon ng spider na ang tawag nito, spider na movie. 'Yon. Dami niyang mga galamay. No? Galamay. So, yun lang yung dumadami kaysa sa bulaklak. At nung nakaraang buwan, namulaklak yan, tapos kulay puti ang bulaklak niya. At ang ganda, mabilis lang naman siya maglaho. Oh, maglaho talaga. Mabilis lang mawala ang bulaklak. Pero, yun, pag mamulaklak, sobrang dami. Ang ganda niya. So, meron din tatlong dahilan. Ito ay swerte, ito ay maturity, ito ay sa sunlight. So, iba dito, di ba? Iba ang pangatlo. First is sa swerte. So, babasahan natin. Kasi daw, yan yung mga dahilan kung bakit swerte daw ang pamumulaklak ng isang halaman. So, yung bulaklak daw, kapag medyo malata na siya, ilalagay nyo daw sa wallet. Pampa-lucky charm daw yan. Hindi ko lang naabutan yung nalata siya kasi nahulog yung flower ng spider plant. Sorry, snake plant pala yung sinasabi ko. Spider plant. So yun, marami din ang naniniwala dyan at meron hindi. Depende na sa inyo kung maniniwala kayo. So wala namang mawala kung ititry ninyo. Ang pangalawa is sa maturity. So maturity, kasi kapag medyo malaki na yung ating snake plant, no, marami na yung mga suloy, nagbibigay talaga sila ng flower. And next is yung sunlight. Kapag nakatapat daw sa morning sunlight, ito ay mas napapabulaklak ang Chlorophytum comoso, ating mga spider plant. Next is yung ating Japanese bamboo. So pangatlo yan na isang halaman na mahirap siya pabulaklakin at ang tagal niyang mamulaklak. At kapag mamulaklak, once in a blue moon yan, namulaklak yung Japanese bamboo ko dito sa gilid ng aking pader. At after niya mamulaklak, nagbunga siya at hindi namin alam kung pwede pa siya makain. Pero sinearch ko siya, bawal siya makain. Yung parang orange yung bulaklak niya. Tapos, bunga niya. Yung bulaklak is kulay puti din. Na para siyang fireworks na, poo! Diba? So, napansin ko dyan, parang 1 month siya na mumulaklak. Daming sobrang bulaklak. First, ito ay swerte. Second, ito po ay kapag tayo ay nagtitrim. Pag tinitrim natin ng halaman, namumulaklak siya. Pangatlo naman, kapag maturity. So, yan po ang tatlong dahilan. Yung ating Japanese bamboo ay sa ilang tradisyon, kapag mamulaklak siya, ito ay nagdadala ng swerte. Unang-una, bagong simula. So, kapag daw namulaklak yan, ano yung mga bagong simula na dapat natin malaman? Ito po ay swerte. Yon. Masaganang ani. So, kung kayo ay may mga aanihin, 'di ba? Tapos may ganun kayo, aani na kayo ng marami. So, ano ba yan? Maganda kasi yan. Pagdating ng swerte at magandang oportunidad, paglakas ng pamilya at negosyo. Kung nag-aaway-away yung mga pamilya nyo, magkakasundo yan. Ititrim natin, So, napansin ko yan, si Bakla kasi, trim sa akin mga plant. So, palagi niyang pinapaganda. Thanks and shout out sa iyo, Oliver Viñas Estonio. Charot. So, palagi niyang tinitrim yung ating mga Japanese bamboo. At, yun, namumulaklak siya. Siguro, kung gusto yung mamulaklak ang inyong mga Japanese bamboo, ititrim nyo lang. Ikakat nyo yung mga matataas na mga dahon, ang tawag nito, mga sanga, para mamulaklak po siya. Para doon siya mag-focus sa bulaklak over the leaves. Diba? Next is maturity. So, medyo kung matagal lang yung mga Japanese bamboo, yun, napapansin ko, namumulaklak po siya. Yun. Gayunpaman, mahalaga pa rin malaman na ang iba't ibang uri ng bamboo ay may kakaibang paniniwala o iba't ibang
mga pampaswerte. So, ang snake plant, spider plant, Japanese bamboo ay hindi lamang pampaganda at hindi lamang po pampaswerte. Ito ay nagbibigay ng inspirasyon dahil kapag nakikita natin sila, parang nagmo-motivate tayo. Kasi ito yung ating mga alagang halaman na parang mga anak na natin. So parang pag namomotivate tayo, nagiging positive mind tayo at positive outcome din ang dadating sa inyo. Yun, di ba? Yun yung mga halaman na bihira lang mamulaklak at kapag mamulaklak daw ay nagdadala ng swerte. So naniniwala ba kayo doon? I-comment mo naman. At kung meron kayong mga halaman na pwedeng i-share sa inyo kung ano po yung mga halaman na bihira lang mamulaklak, pwede mong i-comment sa ating comment section. At kung gusto niyo yung mga ganitong video, pwede kayong mag-request. Yun lamang po ang ating video for today and I hope na naman may natutuhan kayo in today's video. Maraming salamat sa panonood and I will see you next episode because more plant, less stress.